Thank you, kuya. Kasama ka sa vlog ko. Thank you. Feeling it like So, ito na yung fresh natin na hipon galing Lucena. May iba-ibang tawag sa pusit. Hindi ko alam kung ito yung ginagamit sa calamares, pero tingin ko ito siya. May tinatawag silang pulang or rosas na pusit. Yun yung hinanap ko, pero wala kasi masyadong malalaki. So, ito yung napili ko. Pero mukhang mahirap din pala siya, yan. Ayan, ganyan siya kalaki sa kamay. Ang laki. So watchers, ayan, tuturuan ko kayo kung paano magtanggal ng lansa dahil alam naman natin na malansa ang pusit. Kaya kailangan nyo ng maraming hugas ng kamay dahil iba talaga yung lansa niya. So ayan siya. Siyempre, una i-remove natin yung ulo. Kailangan alisin yung itim. Laki ng niya. Plus. Kailangan din yung sulo, oh. So, kasya yung kamay ko. Ayan. Okay. Tingin ko na lang dyan. Okay. Balik na yan. Parang yan na yung panglinis ko, matanggal yung parang pinakalansa niya. So, kailangan ko siyang himasin kahit konting asin. So, ayan, lalamasin para mawala yung lansa niya. So guys, ito yung mga ni-ready kong ingredients para sa tatlo nating naiisip ko na menu. So yung isa, sweet and sour na parang ayan. So titimplahin ko na lang siya. Then yung isa is parang garlic na sweet and sour. Nag-ready ako. So ito na lang yung leftover ko before. And then yung isa, salt and pepper. So, syempre, tuturuan ko kayo kung paano ko sila ire-ready. So, yan. Yung mga nakikita nyo iba, mga excess ko lang yan. So, mag-i-invento rin ako, syempre, kung ano yung parang kailangan kong, kumbaga titimpla. Magtitimpla ko kung ano yung ire-ready ko sa tatlong klase ng iba-iba na pusit na inihaw. Okay. Watchers, it's me again, and so for today's vlog, ayan yung ni-ready ko na nakita nyo. So medyo mahirap pala i-prepare ang giant pusit or tinatawag nilang pusit lumot. So ito yung madalas na ginagamit natin na mga calamares. Actually meron din itong ibang klase pero hindi siya sobrang laki. Ayun yung parang kulay rosas
Pero yun talaga yung parang gustong-gusto kong kainin na pusit. So, parang may pagka pinkish or purple yung pusit na yon. So, ang tawag naman doon is pusit rosas. So, yun yung mga parang tawag nila sa mga pusit. And then, so eto, ni-ready ko sa inyo, 3 klase na iba-iba na imumukbang natin. Yung first is, or yung isang nakikita nyo dito is yung nilagyan ko nga ng parang sweet and sour something na may mga chili flakes. Then, salt and pepper. At saka yung toyo mansi. And then, tara tikman natin kung ano yung masarap sa mga pinagagagawa kong imbento na to. So, watchers, medyo natatakot lang talaga akong kumain nito kasi sobrang lalaki. Parang eto kasi yung nababalita before na mga kumakain ng mga laman loob ng tao or yung mga yung may mga barko na lumulubog. So, yung mga malalaking isda. So, anyway, I will try my best kung masarap ba yung tinimpla ko and I hope you like this video. So, start na tayo magmukbang, pero hindi naman ako sobrang takaw. Siyempre, sharean ko rin yung mga anak ko. So, titikman ko lang kung ano yung mga, isasuggest ko sa inyo kung ano yung masarap. Okay? So, start na tayo. Sa totoo lang, guys, eto, naligo talaga ako muna. Bakit? Parang feeling ko, ang lansa-lansa ko kanina, ang hirap i-prepare nito. Nahirapan talaga ako. So, parang, almost 3 hours din ako nag-ayos. Until now, parang, syempre, parang anlansa-lansa ko. Parang gano'n yung nararamdaman ko. Yung kanin masarap. So, nilagyan ko siya ng arte-arte. So, i-start na natin yung salt and pepper. So, hindi ko muna siya sasaw-saw-sasawan ko, pero tatry ko na siya. Nahirapan akong kagatin. Masyado siyang, ano tawag dito? Masarap. Masyado siyang, parang ano tawag doon? Yung, masyado siyang, matigas compared dun, kumbaga si calamares style is medyo matigas compared dun sa gusto kong rosas na puset. Masarap to, or, dahil siguro nilagyan ko rin ng matamis na sauce, masarap yung pepper and salt. Lumasa yung nilagay ko sa loob ng mga kamatis, kimchi, sibuyas. So, at eto, niready ng asawa ko yung sabaw. Masarap. Masarap yung gusto ko to. Nagugustuhan niyo yung salt and pepper. Matamis-tamis yung pakiramdam niya. Or yung lasa niya pala, pakiramdam. Next natin yung parang, ito yung may kulay, yung parang nilagyan ko ng chili flakes. So, yung parang sweet and sour, something like that. Kung ako tatanungin, mas gusto ko pa rin yung salt and pepper. Hindi ko masyadong nalasahan dito yung tinimpla ko na yung may mga sauces na pinakita ko sa inyo. Then, ang hinalo ko sa kanya is yung parang dinurog na peanuts. So, hindi ko malasahan, parang nalalasahan ko yung pagiging pusit niya. Unlike dito, lasang-lasa yung masarap yung salt and pepper for me kung ibobote ko, salt and pepper pa rin ako. Medyo mahirap lang siya nguyain. Yun yung problem dito sa lumot na pusit or yung calamares. Kung tawagin kasi nila lumot. So, next natin is yung toyo mansi. So, dapat pala sinasaw. Siguro kailangan ko isawsaw yung isa kasi nga wala masyadong lasa. So, or baka kulang yung sauce ko. Dapat pala nag-ready rin ako ng sausawan sa kanya. So, ito naman yung toyo mansi rin natin. So, tikman natin, ha? Teka lang. So, try na natin. Masarap din siya. Kung ako magre-rate
masarap yung dalawa. Yung toyo mansi, yung medyo basic lang na sauce. Compared dun sa marami kong inartihan na mga sauce. Overall, masarap. So, para aware din kayo, ang masarap sa akin, yung salt and pepper and yung toyo mansi. Okay? So, sa nagbigay nito, salamat. Shout out sa iyo sa nag-sponsor. Tamang-tama to sa mukbang ko today. So, kain tayo, guys. Try ko uli siya. Wala talaga siyang lasa. So, hindi dumikit yung timpla ko. Itong okay sa akin. So, dapat pala hindi mag-inarte sa luto. Mas masarap pa rin yung salt and pepper. Ay, kiki mo. Masakit. Thank you. Isa pa. Huwag mo video.